Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 24, 2026, Monday. Inaasahan ngayong araw ay magiging super typhoon na si Bagyong Sudel bago ito pumasok sa PAR. Pero silipin natin ang pagbabago sa track ng sistemang ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, ang southwest monsoon o habagat pa rin ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa northern at central Luzon. Ngayong araw, mas nakatuon ang ulan sa hilagang bahagi ng bansa, lalo na sa Batanes, habang ang iba pang bahagi ng Luzon ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Kasabay nito, binabantayan pa rin ng ilang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility, kabilang na ang malakas na si Typhoon Sudel na inaasahang papasok sa PAR ngayong araw at bibigyan ng local name na Obet. Ngayong umaga, si Typhoon Sudel ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at tinatayang nasa layong 1,660 kilometers east of northeastern extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 175 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 215 kilometers per hour at kumikilos west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa lakas na ito, malinaw na isa itong malakas na bagyo na kailangan bantayan lalo na habang papalapit sa northeastern boundary ng PAR. May isa pang tropical depression na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa layong 1,330 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos north-northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang sistemang ito ay nasa silangan ng bansa at bahagi ng mas aktibong tropical activity sa Western Pacific. Habang malapit ito sa rehiyon kung saan naroon din si Sudel, mahalagang bantayan kung paano maaapektuhan ng galaw nito ng mas malakas na bagyo. Sa hilagang bahagi naman ng Batanes, si Tropical Depression Gaynari na dating si Neneng ay nasa layong 520 kilometers north of Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos west-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Nasa labas pa ito ng PAR at nasa hilagang bahagi ng bansa. Pero dahil malapit pa rin ito sa Batanes at Taiwan area, maaari pa rin itong maapektuhan ng pressure pattern at daloy ng hangin sa hilagang Luzon. Ang southwest monsoon ang pangunahing dahilan ng kasalukuyang pag-ulan sa Luzon. Ito ang hanging timog kanluran na nagdadala ng moisture sa karagatan papasok sa bansa. Kapag ang moisture na ito ay tumama sa kabundukan ng northern at central Luzon, mas madaling mabuo ang makapal na ulap at mas lumalakas ang pag-ulan sa ilang lugar. Kapag pumasok naman ito sa mga urban areas, maaaring magkaroon ng localized flooding kung mahina ang drainage o kung tumagal ang buhos. Kaya kahit hindi lahat ng lugar ay makakaranas ng tuloy-tuloy na ulan, may mga bahagi na maaaring tamaan ng biglaang malakas na thunderstorm. Ngayong araw, ang heavy rainfall outlook ay nakatuon sa Batanes, kung saan inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Ito ay moderate to heavy rainfall dahil nasa hilagang dulo ng bansa ang Batanes at malapit sa galaw ng mga sistema sa paligid ng Taiwan area. Mas pabago-bago ang kondisyon ng panahon dito. Maaaring magkaroon ng occasional rains na may kasamang mas malakas na buhos sa ilang oras sa mga lugar na may matatarik na bahagi, maliit na drainage basin at mabilis na agos ng tubig mula sa matataas na lugar. Posible ang flash floods at landslide kung magiging tuloy-tuloy ang ulan. Sa forecast weather conditions para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cavite, Batangas at Rizal, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin, magiging makulimlim sa maraming lugar at may mga pag-ulang darating at lilipas sa loob ng araw. Hindi ito nangangahulugan na sabay-sabay ang buhos sa lahat ng probinsya. Maaaring may lugar na maulap lamang habang ang kalapit na bayan o lungsod ay makakaranas ng malakas na thunderstorm. Kapag naging moderate to at times heavy ang ulan, posible ang flash floods at landslide sa mga sensitibong lugar. Sa Metro Manila, ang scattered rains and thunderstorm ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha sa mga underpass, mababang kalsada, creekside communities at mga lugar na mabagal ang drainage. Maaaring hindi buong araw na umuulan, pero sapat ang isang malakas na buhos na tatagal ng ilang oras para bumagal ang trapiko at tumaas ang tubig sa ilang bahagi ng lungsod. Kapag aktibo ang habagat,
habagat, madalas na mabilis magbago ang kondisyon. Maaaring makulimlim sa umaga, magkaroon ng pahinga at biglang bumuhos ang ulan pagdating ng hapon o gabi. Sa Ilocos Region, mas ramdam ang epekto ng habagat dahil nakaharap ang rehiyon sa West Philippine Sea. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, maaaring magkaroon ng makulimlim na kalangitan, kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Ang mga lugar na malapit sa baybayin ay maaaring makaranas ng hangin mula southwest, habang ang mga lugar na nasa paanan ng kabundukan ay mas sensitibo sa landslide. Kapag ang moisture mula sa dagat ay tumama sa mga bundok, mas napapalakas ang ulan sa upland areas at ang tubig ay mabilis na bumababa patungo sa mga ilog, sapa at mababang komunidad. Sa Cordillera Administrative Region, mas mahalaga ang pagbabantay sa landslide at road slips. Dahil bulubundukin ang terrain, hindi kailangan sobrang tagal ang ulan para magkaroon ng epekto sa mga matatarik na bahagi. Kapag may thunderstorm na tumama sa isang bahagi ng kabundukan, maaaring mabilis tumaas ang tubig sa maliit na sapa at magkaroon ng pagguho sa gilid ng kalsada. Sa mga mountain roads at komunidad na nasa paanan ng bundok, ang pabalik-balik na ulan mula sa habagat ay maaaring magpalambot ng lupa at magpataas ng panganib ng landslide. Sa Central Luzon, kabilang ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija at iba pang karatig na lugar, inaasahan din ang maulap na panahon na may scattered rains and thunderstorm. Sa Zambales at Bataan, mas direktang pumapasok ang moisture mula sa habagat dahil nakaharap ang mga ito sa kanlurang dagat. Sa Tarlac at Pampanga, maaaring magkaroon ng localized flooding sa agricultural areas, mababang barangay at mga kalsadang madaling maipunan ng tubig kung magiging severe ang thunderstorm. Maaaring biglang lumakas ang ulan sa loob ng maikling panahon at magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm o sa natitirang impluensya ng moisture sa paligid. Ibig sabihin, mas pulo-pulo ang ulan at hindi lahat ng lugar ay makakaranas ng buhos. Gayunman, kapag naging severe ang thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng flash floods o landslide sa mismong lugar na tatamaan. Maaaring magsimula ang araw na bahagyang maaliwalas pero biglang didilim ang kalangitan kapag may thunderstorm na nabuo dahil sa init at moisture. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa Visayas at Mindanao, hindi kasing lawak ang direktang epekto ng habagat kumpara sa Luzon, pero hindi nawawala ang posibilidad ng biglaang malakas na ulan sa ilang lugar. Ang localized thunderstorm ay karaniwang nabubuo kapag mainit ang paligid, mataas ang moisture at nagiging unstable ang atmosphere. Kapag naging severe, maaari itong magdala ng pagkulog, pagkidlat, pabugsong hangin at malakas na ulan na maaaring magdulot ng pagbaha o landslide sa sensitibong lugar. Dumako tayo ngayon sa forecast, wind and coastal water conditions. Para sa northern at western section ng Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ito ang mas sensitibong bahagi ng marine forecast dahil direktang nakaharap sa habagat ang hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon. Sa mga baybayin ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batanes at iba pang bahagi ng northern at western seaboards, maaaring maging maalog ang dagat lalo na kung may kasabay na thunderstorm o malakas na bugso ng hangin. Ang alon na maaaring umabot hanggang 3.4 meters ay sapat para maging delikado sa maliliit na sasakyang pandagat. Kapag may bagyo sa paligid ng hilagang bahagi ng rehiyon at patuloy ang habagat, mas lumalakas ang pag-alon sa mga baybaying nakaharap sa kanluran. Kung may makapal na ulap sa ibabaw ng dagat, maaaring biglang lumakas ang hangin at mas lalong tumaas ang alon. Sa ganitong kondisyon, ang mga coastal community ay maaaring makaranas ng basang hangin, biglang buhos ng ulan at mas magaspang na karagatan. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ito kumpara sa northern at western section ng Luzon, pero hindi ibig sabihin na palaging payapa ang dagat. Kung may localized thunderstorm sa ibabaw ng karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon, kaya kahit hindi rough ang general forecast sa ibang bahagi ng bansa, maaari pa ring maging mapanganib ang biglaang pagbabago ng panahon sa dagat kapag may thunderstorm. Ang habagat ay hindi lamang usapin ng ulan sa lupa, ito rin ay dahilan ng pagtaas ng alon at paglakas ng hangin sa western side ng bansa
bansa. Kapag may tropical cyclone sa malayo pero malakas ang sirkulasyon, maaari nitong hilahin ang southwest monsoon at palawakin ang sakop ng moisture. Kapag mas aktibo ang monsoon flow, mas nagiging favorable ang kalangitan para sa pabalik-balik na pag-ulan sa Luzon. Ang epekto nito ay mas ramdam sa mga lugar na may kabundukan, ilog, mababang kalsada at baybayin na nakaharap sa West Philippine Sea. Sa general outlook para kay Sudel, inaasahan itong magpapatuloy sa pagkilos generally west-northwestward sa susunod na 3 days bago gumalaw generally westward sa natitirang bahagi ng forecast period. Papasok ito sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw, August 24, at kapag nasa loob na ng PAR, tatawagin itong OBET. Habang nasa Philippine Sea, ang bagyong ito ay inaasahang mananatili sa dagat at lalabas ng PAR pagsapit ng Tuesday, August 25, kung susunod ang kasalukuyang track. Pero kung mas magiging pakanluran ang galaw nito, lampas 24 hours, maaari itong manatili sa PAR ng mas matagal. Mahalagang tandaan na si Sudel ay maaaring umabot sa super typhoon category ngayong araw, August 24, bago ito tuluyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Pagkatapos nitong maabot ang peak intensity, inaasahan ng unti-unting paghina. Pero kahit humina ito mula sa pinakamalakas na antas, mananatili pa rin itong seryosong tropical cyclone na maaaring makaapekto sa mas malawak na daloy ng hangin sa rehiyon. Sa susunod na 3 days, mas mababa ang posibilidad na direktang makaapekto ito sa panahon at kondisyon ng dagat sa bansa. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala itong impluensya sa habagat. Ang posibilidad na umabot si Sudel sa super typhoon category ngayong araw ang isa sa pinakamahalagang binabantayan. Kapag ang isang bagyo ay umabot sa ganitong lakas, mas malawak ang sirkulasyon nito at mas malaki ang kakayahan nitong baguhin ang daloy ng hangin sa rehiyon. Kahit sinasabing mas mababa ang tsansa ng direktang makaapekto ito sa weather at sa kondisyon ng bansa sa susunod na 3 days, hindi pa rin dapat baliwalain ang indirect effect. Ang isang malakas na bagyo sa Philippine Sea ay maaaring magpalakas o magpabago sa habagat depende sa posisyon, laki at galaw nito. Kung titingnan ng galaw gamit ang ibang weather model, may senyales na si Sudel ay maaaring maglandfall sa Taiwan. Pero ang movement ng bagyo ay may pabalik o bahagyang pasouth na component sa ilang senaryo. Kaya sa pagtama nito sa Taiwan o sa paglapit nito sa hilagang bahagi ng rehiyon, maaari nitong mas mapalakas ang hanging habagat sa Pilipinas. Kapag mas lumapit ang isang malakas na bagyo sa hilagang bahagi ng bansa, mas nagiging malakas ang hatak nito sa moisture mula sa southwest. Ito ang maaaring magdala ng panibagong pag-ulan sa Luzon kahit hindi direktang tatawid ang sentro ng bagyo sa kalupaan. Mahalagang maintindihan ang indirect effect ng mga tropical cyclone sa panahon ng habagat. Hindi kailangan tumama mismo ang sentro ng bagyo sa kalupaan ng Pilipinas para makaranas tayo ng malakas na ulan. Kapag ang isang bagyo ay nasa tamang posisyon sa silangan, hilaga o kanluran ng bansa, hinihila nito ang hanging timog kanluran. Ang hanging yun ang nagdadala ng makapal na moisture mula sa dagat papasok sa Luzon. Kaya may mga pagkakataon na wala namang landfall sa Pilipinas pero ang epekto ng ulan ay malawak at seryoso dahil sa pinalakas ng bagyo ang habagat. Sa susunod na ilang araw, posibleng magkaroon ng pagbabago sa lakas ng southwest monsoon habang si Sudel ay papalapit at papasok sa PAR. Maaaring maging mas mahalaga ang kanyang posisyon sa magiging daloy ng ulan sa Luzon. Kung mas lumapit nga ito sa hilagang bahagi ng bansa o kung magkaroon ito ng mas pakanlurang track kesa sa unang inaasahan, maaaring mas lumakas ang habagat. Kung mas mabilis naman itong lalabas ng PAR at mananatiling malayo sa bansa, maaaring mas limitado ang direktang epekto nito sa ating panahon. Sa ngayon, malinaw na kailangan itong bantayan dahil malakas na ang sistema at nasa malapit na itong monitoring boundary. Kung pagbubuuin ng weather picture ngayon, ang southwest monsoon ang pangunahing nakakaapekto sa Luzon. Si Typhoon Sudel ay nasa 1,660 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Taglay ang hangin na 175 kilometers per hour at gustiness hanggang 215 kilometers per hour habang kumikilos west-northwestward sa 30 kilometers per hour na bilis. May tropical depression din sa east of southeastern Luzon na kumikilos north-northeastward at si Gaynari na dating si Neneng ay nasa north of Itbayat, Batanes. Dahil sa mga sistemang ito, patuloy na aktibo ang paligid ng Philippine Area of Responsibility at maaaring magbago pa ang magiging lakas ng habagat. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.